Nagpapatuloy ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko kasama inyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, ang programa naghatid ng tamang impormasyon at serbisyo publiko dito sa DWBL 1242 kHz. Magandang umaga po sa sa ating mga followers po sa Facebook, mga friends, lahat po ng mga relatives at sa mga nanonood po at syempre po sa mga nakikinig po. At syempre mga plus yung mga nanonood din po sa YouTube channel, magandang umaga po sa inyong lahat. At ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Meron po tayong balita na share ko po sa inyo ngayong araw. Buong linggo mababasa ang kolumn ni Dr. Ministry in Alternative Medicine, Hilda Ong sa Remate. Ang inyong lingkod nasa internet din, www.remate.ph. Dr. Ministry in Alternative Medicine, Hilda Ong. Hindi lang pang-radyo, pang-dyaryo. Remate, ang dyaryo ng masa. Remate online, www.remate.ph. Ang #1 pahayagan ng Global Pinoy. Buong linggo mababa. Ito ang balita. Ito ang balita sa pangunguna ni Dr. Hilda C. Ong. Ito ang balita. Lumalabas din sa pag-aaral na 91% ng mga nakolektang basura ay plastic. Kabilang ang mga sachet. Mga sachet talaga pinakamarami dahil siyempre sa panahon ngayon, ang mamahal ng bilihin, tapos siyempre pinagkakasya ng mga tao ang kanilang sahod. So, mas bumibili sila ng mga sachet o mga tingi-tingi. Kaya, yan talaga ang hindi natin pwede sabihin pagbawalan kasi kung yan naman ang kaya ng isang simpleng pamilya. And then mga plastic bag, di ba? Kapag tayo ay lalo na sa mga palengke, lalagyan ng inumin, single-use packaging at upos ng sigarilyo. Marami pa rin kasi ang naninigarilyo. Naniniwala ang DNR na malaki ang may tutulong ng MV Nilat sa pagpapanumbalik ng kalinisan ng Manila Bay, pagpapalakas ng solid waste management, at pagpapataas ng kamalayan ng publiko sa wastong pagtatapon ng basura. Bahagi rin ito ng pagpapatupad ng Pilipinas sa mga pangdaigdigan layunin para sa pangangalaga ng karagatan at sa mga regional commitment sa pagpigil sa polusyon sa dagat at pagsulong ng sustainable development. Alam po ninyo, kailan pa kami po? Noong Abril, pumunta po kami, kami po from the Philippine Coast Guard Auxiliary, ang Executive Squadron, nagtungo po kami sa General Santos, sa Gensan. Alam po ninyo, believe na talagang hinangaan ko talaga. Ang galing po, doon sa Gensan. Ang lilinis po, wala kang makikita mga basura. Talagang sabi namin, imagine, Gensan yan pero wala kang nakikita mga nakakalat na basura. Dito lang talaga sa NCR lang talaga. Pagka pumunta, nung saan pa kami pumunta? Nung pumunta din ako sa CDO nung last year, hindi rin problema ang basura sa kanila. Bakit mas ang basura talaga ay mostly dito sa NCR, dito sa Metro Manila. Matatandaan na noong 2008, naglabas ang Supreme Court ng isang makasaysayang writ of continuous mandamus na naguutos sa ilan na pangunahing ahensya ng pamahalaan na linisin, pangalagaan at ibalik ang kalidad ng tubig sa Manila Bay upang maging ligtas ito para sa paliligo at iba pang recreational activities. Inatasan ang mga ahensya kabilang ang DNR, ang PCG, ang Philippine Coast Guard, ang Department of Public Works and Highway, ang DPWH, ang Department of Health, ang DOH,
Department of Interior and Local Government ng DILG, ang Philippine Port Authority, PPA, ang Metropolitan Manila Development Authority, ang MMDA, at marami pang iba na magsagawa ng tuloy-tuloy na mahakbang laban sa polusyon, tiyakin ang wastong pamamahala ng basura at wastewater. At regular na magulat sa Korte Suprema hinggil sa kanilang mga ginagawang hakbang para sa rehabilitasyon ng pamosong Look. At alam mo ninyo, dito sa may Manila Bay, dati-rati, di ba, nakikita natin yung mga basura. Kaya lang, ang ginawa naman nila ngayon, naglagay na sila ng yung harang ba, na kumbaga kung kayo ay nakasakay sa inyong sasakyan, pag tumingin ka sa Manila Bay, wala na kayong nakikitang basura kasi tinakpan na nila. Pero hindi naman dapat ganun lang na ito ay para hindi lang makita ng mga, lalo na sa mga turista kasi along Rojas Boulevard, di ba, maraming hotel. Kaya habang tumatakbo sa sasakyan, sa ngayon, di natin nakikita kung talagang malinis na ba talaga ang Manila Bay, talagang wala ng basura. Pero ang isa sa yun, di ba, yung ginawa doon sa Dolomite Beach, malaking tulong din talaga yun. Noong time na yun, talaga na-maintain nila yung kalinisan. Pero pag kung tuwing may ulan, may habagat o may bagyo, yung basura nang galing sa ibang lugar, doon napupunta. Kaya nga, 'di ba, kaya meron sa loob ng isang taon, 'di ba? Meron isang linggo na tulong-tulong ng iba-ibang ahensya ng pamahalaan na doon kanya-kanyang pulot ng basura. Kami sa Philippine Coast Guard sa auxiliary, dala-dala namin mga sako, tapos may mga gloves kami, tapos kukunin namin mga basurahan. Kaya yan ang nakakalungkot. Bakit dito lang sa Metro Manila hindi maubos-ubos yung hindi madisiplina ang mga tao. At isa pa, nung pumunta ako sa Naga, alam po ninyo, wala din akong nakikitang basura din na sa paligid. Kasi alam mo, kapag ako nakaupo, kapag ako nasa biyahe, ang mata ko ay lagi nakatingin sa mga estero, sa sa karagatan nila. Lagi ko tinitingnan kung may mga basura. Kasi galing po ako, kasi DNR din po ako. Environment advocates din po ako. So, ilang taon din ako naging consultant po ng DNR. So, kahit na sa ngayon di ako consultant, pero lagi yan ang tinitingnan ko. Alam po ninyo, nung ako nandun sa eroplano, doon sa papuntang Naga at nandun na sa teritoryo ng Naga City, alam mo, pagtingin ko doon sa dagat, ako ay nagulat kasi ang kulay po ng dagat ay nasa bluish green. Blue talaga, makikita mo talaga malinis ang karagatan doon sa area po ng Naga City. Tapos, kapag from Naga, ganun ang view. Pero pagdating na sa Manila na, malalaman mo na nasa Manila ka na kasi ang kulay ng tubig dagat ay parang kulay gray o kulay itim. Ibig sabihin, madumi, puro langis. Basta ang tubig talaga, ang layo ng kulay. So sabi ko, galing ng Sabi ko, first time ko lang nakita dito din pala sa atin. Kasi minsan pag pumunta sa China, yung minsan dinadala kami sa lugar, napapakita sa amin ang tubig ay kulay bluish lang, yung kulay bluish green, tapos yung kita mo ang ilalim, na yun ang pinapakita na ganun sila kalinis. So, nung time mo kasi doon ako nakaupo sa window side, so nakatingin talaga ako doon sa pagka every time na take off o pababa na, magla-landing na. So, nakatingin talaga ako. So, sabi ko, wow, ang linis pala ng karagatan dito sa Naga. Ito ngayon ay syempre
Hindi ko lang alam kung yung sa dating mayor, kasi ngayon ang mayor po ng Naga ay si dating Vice President Leni Robredo. So nakita ko po ang linis. So balik tayo dito sa issues po dito sa Manila Bay. Bakit hindi magawa natin dito sa taga Metro Manila na ipakita sa buong mundo na kaya natin linisin ang ating Manila Bay. Tingnan po ninyo, ngayon nagbigay pa si Korea, MV Nilat ay galing po sa Korea at nagbigay pa sila ng kompleto mga kagamitan para magamit. Yun nga, kasi nakita ng COICA na hindi pa rin naayos ang Manila Bay. Lalo na kapag panahon ng tag-ulan, ng bagyo, talaga kung anong linis ang ginawa ninyo, tapos yung mga basura galing sa ibang lugar, madadala yan kumbaga mapupush papuntang Manila Bay. So, minsan nga di ba, doon sa may Dolomite Beach, ang katabi niya ay US Embassy. Minsan nung nag-press con din kami, na kumbaga napag-usapan namin, sabi ko, ang tanong ko, paano kaya, kasi ang topic namin ay tungkol po sa pagprotekta ng karagatan. So, ang tanong ko, paano naman sabi ko sa US Embassy doon time na yon, doon sa seminar. So paano natin ang tulong ng US Embassy malinisin kumbaga ma-maintain ang kalinisan ng Manila Bay. That time wala pang Dolomite Beach yun. So ito ay isang malaking question mark. Kailan po ba magiging malinis ang ating Manila Bay? Kasi nung bata pa kami, nung elementary pa kami, every Sunday, pumupunta kami dito sa may Manila Bay. Doon bumababa po kami, nagsiswimming po kami, pero hindi talaga lublub, yung parang yung hanggang sa may tuhot lang, doon pumupunta po kami. Ganun kalinis before. Pero kaya ang tanong ko, kailan pa kaya babalik yung dati na maging na pwede na mag-swimming, at hindi lang swimming ang habol natin yung kailan natin makikita yung kulay na hindi na siya kulay gray, hindi na siya kulay itim, yung kung sasabihin natin na sana maging katulad ng Boracay, pero masyado na yun, para hindi na ganun ang expectation ko na sana maging parang Boracay. Ang gusto lang sana natin yung maging malinis talaga, ma-lighten ang kulay, maganda na sana gumanda ng kulay ng Manila Bay, at wala na talaga tayo makikitang basura. Kapag hindi lang sa panahon ng tag-init walang basura, sa panahon din ng tag-ulan, sana wala din mga tubig na magagaling sa ibang area. Kasi yung tubig na yan puro galing sa Metro Manila, galing sa Laguna, Cavite, yun nga, lahat yun. Kasi nung time nung lagi ako nasa DNR, yun ang topic namin. At pagka sabi, yan na, malinis na, di ba, naglinis na buong linggo. Tapos after a month, biglang may bagyo, balik ulit kami, tingnan mo, parang minsan sabi ko, parang sayang ang paabot natin, at yan na naman, puro basura na naman. Kaya po ang isang topic po natin today, at para tayo po ay sana sama-sama sa tulong-tulong na sana mapaganda natin ang Manila Bay. Kumbaga ito po ay magpasalamat po tayo sa Korea dahil sila po ay naglunsat at nag-donate ng isang kumbaga itong MV Nilat inilunsat para palakasin ang labang kontra basura sa Manila Bay. Imagine mo, talaga sa Manila Bay talaga ang problema. Kaya muli po, ako si Dr. Hilda Ong.